Sa gilid ng abalang kalsada, kung saan nagsasalubong ang alikabok at init ng araw, araw-araw makikita ang isang matandang pilay na may hawak na saklay at pasa ng isang lumang basket ng tinapa. Ang kanyang pangalan ay Chris Pulaw Balagtas. Payat ang kanyang katawan, baka sa mukha ang mga linyang hinubog ng panahon. At ang bawat hakbang ay tila may kasamang kirot, ngunit hindi kailanman reklamo. Tuwing umaga, bago pa man tuluyang uminit ang araw, naroon na siya. Maingat ang kanyang paglakad, sinasabayan ng tunog ng saklay na tumatama sa semento. Ito ay parang musika ng kanyang pagtitiyaga. Ang kanyang kaliwang paa ay pilay, ala-ala ng isang aksidenteng matagal nang lumipas. Ngunit ang kanyang mga mata ay buo, malinaw, at puno ng tapang. Tinapa! Sariwang tinapa! Mahina ngunit malinaw niyang sigaw. Kahit madalas ay hindi siya pinapansin. May mga taong dumaraan na tila hindi siya nakikita. May ilan namang pasimpleng umiiling. Ang iba ay napapailing sa awa, ngunit walang humihinto. Sanay na si Chris Pulaw sa ganitong tanawin. Hindi na bago ang mga matang tumitingin ngunit hindi nakakakita. Ang mga paang nagmamadaling lumayo sa kahirapang ayaw nilang salubungin. Sa bawat pagtigil niya upang magpahinga, inilalapag niya ang basket at pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang kupas na panyo. Sa kabila ng init at pagod, may kakaibang katahimikan sa kanyang mukha. Parang may tinatanggap siyang mas malalim kesa sa bigat ng kanyang dinadala. Hindi palaging ganito ang kanyang buhay. Noon, kaya pa niyang magtrabaho ng buong lakas. Ngunit isang iglap ay nagbago ang lahat. Isang aksidente, isang maling hakbang, at mula noon, ay saklay na ang naging katuwang niya sa buhay. Marami ang nagsasabi na sumuko na siya, na humingi na lamang siya ng limos. Ngunit kailanman ay hindi niya inisip ang bagay na yon. Para kay Chris Pulaw, ang marangal na paghahanap buhay, gaano man kahirap, ay mas mahalaga kaysa sa awa ng iba. Habang nakaupo siya sa bangketa, napatingin siya sa langit. Malinaw ang araw, at sa kabila ng init nito, bahagya siyang ngumiti. Para sa kanya, ang bawat araw na may kakayahan siyang maglakad, magbenta, at mabuhay ng may dignidad ay isang biyaya galing sa langit. Sa hindi kalayuan, may isang sasakyang dahan-dahang humihinto. Mula roon ay may isang binatang bumaba, maayos ang suot, malinaw na hindi sanay sa init ng kalsada. Sandaling napatingin ito sa paligid, at ang kanyang mga mata ay napako kay Chris Pulaw. Ang binatang bumaba mula sa sasakyan ay si Benedicto Castillo, isang pangalang kilala sa mundo ng negosyo at kayamanan. Makinis ang kanyang suot na polo, mamahali ng relo sa kanyang pulso, at halatang sanay na siyang igalang saan man siya magpunta. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may bigat sa kanyang mga mata, isang pagod na hindi kayang pag-aani ng pera. Huminto siya sa tapat ng kalsada, tila may kung anong humila sa kanyang paningin, pabalik sa matandang may saklay. Pinagmasdan niya si Chris Pulaw mula sa malayo. Ang marahang paggalaw, ang pawis na tumutulo sa noo, at ang basket ng tinapang halos wala ng laman. May kung anong kirot na gumalaw sa kanyang dibdib, isang awa na bihira niyang maramdaman. "Sir, alis na po ba tayo?" Tanong ni Bartolome Cruz, ang kanyang driver at matagal nang kasama sa trabaho. "Sandali lang," sagot ni Benedicto. Hindi inaalis ang tingin sa matanda. "Bay, titignan lang ako." Lumapit siya kay Chris Pulaw. Dahan-dahan,
tila hindi sanay makipagsalamuha sa ganitong uri ng realidad. Sa bawat hakbang niya, mas lalong lumilinaw sa kanyang isip ang isang paniniwala. Kung may makakatulong sa matandang ito, marahil ako yun. Maya-maya, "Manong," mahina niyang bati, bagaman may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. "Gaano po kayo katagal na naglalako rito?" Napatingala si Crispolo. Bahagya siyang nagulat. Hindi dahil sa tanong, kung hindi dahil may isang taong huminto upang makinig. Matagal-tagal rin, iho. Sagot niya. Hanggat kaya pa ng pakong maglakad. Napatingin si Benedicto sa saklay ng matanda at doon niya lalong naramdaman ang bigat ng awa. Sa kanyang isip, nagsimulang maglista ng solusyon. Pera, ospital, bahay, at pati na rin tulong. Madali lamang ang lahat ng iyon para sa kanya. "Manong, baka gusto niyo pong magpahinga na. Maaari po akong tumulong." Alok niya. "May kakilala po akong doktor. May bibigay rin po akong puhunan kung gusto niyo pong magtinda sa bahay na lang." Sa gilid, bahagyang napailing si Bartolome. Para sa kanya, sapat na ang limos. Pero bakit pa pinapahirapan ng kanyang boss ang kanyang sarili? Ngunit sa halip na matuwa, ngumiti lamang si Crispolo. Isang ngiting hindi humihingi, hindi rin umaasa. "Salamat, iho," sagot niya. "Napakaganda ng puso mo. Pero hindi lahat ng tulong ay pera." Nabigla si Benedicto. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Sanay siyang ang tulong ay tinatanggap kaagad, sinasabayan ng pasasalamat at luha. Ngunit ang matandang ito, tila hindi nangangailangan, bagkus ay may pinanghahawakang dignidad. "Hindi po ba kayo nahihirapan dyan?" tanong ni Benedicto, halos pabulong. "Sa totoo lang ay nahihirapan ako," tapat na sagot ni Crispolo. "Pero mas mahirap ang mabuhay ng walang saysay." Tumimo sa isip ni Benedicto ang mga salitang iyon. Sa kabila ng kanyang kayamanan, sa dami ng kanyang mga ari-arian na tagumpay, bigla niyang naramdaman ang isang tanong na matagal nang umuukit sa kanyang puso. Ako ba ay may saysay? Habang nakatayo siya roon, sa harap ng isang matandang pilay na naglalako ng tinapa, unti-unting nabuo ang isang katotohanang hindi niya kailanman inaasahan. Hindi sapat ang mayaman ka upang masabi mong buo ang iyong pagkatao. At sa araw na yon, nagsimulang mabitak ang mundo ni Benedicto. Hindi dahil sa kakulangan, kung hindi dahil sa isang simpleng tanong na matagal na niyang iniiwasan. Nanatiling nakatayo si Benedicto sa harap ni Crispolo. Hawak ang mga salitang tila bumikat sa hangin. Ang ingay ng kalsada, busina ng sasakyan, sigaw ng mga nagtitinda, yabag ng mga nagmamadaling paa, ay unti-unting nawala sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang tinig ng matandang nagsasabing mas mahirap mabuhay na walang saysay. Umupo si Benedicto sa gilid ng bangketa, bagay na ikinagulat ni Bartolome. Hindi sanay ang binata sa maruming semento, lalong hindi sa init at alikabok. Ngunit hindi na niya inintindi ang bagay na yon. May kung anong pumigil sa kanya upang umalis. "Manong Crispolo," muli niyang sabi, "kung hindi pera ang tulong na kailangan ninyo, ano po?" Sandaling natahimik ang matanda. Itinukod niya ng maayos ang kanyang saklay. Iniayos ang benta ng tinapa at saka tumingin kay Benedicto. Hindi bilang mahirap sa mayaman, kung hindi bilang tao sa kapwa-tao. "Makinig ka lang, iho," marahan niyang sagot. "Minsan, sapat na ang bagay na yon." Napasinghap si Benedicto. Buong buhay niya, bihira siyang makinig. Palagi siyang nagbibigay ng utos, desisyon at solusyon. Ngunit ngayon, hinihingian siya ng pakikinig
Isang bagay na tila mas mahirap kesa sa pagbibigay ng pera. Kailangan ko rin po kasing malaman kung papaano ko po kayong tutulungan. Kiit niya, bagaman mas mahinahon na ang tinig. Ngunit si Crispulo ay nagsalita. Iho, hindi kita hinihingian ng kahit na anong tulong. Bibigyan lang kita ng paalala. Ito'y isang paalala na hindi niya alam kung bakit. Ngunit tila may bigat ang salitang iyon. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Benedicto sa saklay ng matanda. Luma, may bakas ng kalawang, ngunit matibay. Paulit-ulit itong sumasalo sa bigat ng katawan ni Crispulo, tulad ng paniniwalang sumasalo sa bigat ng kanyang pagkatao. Pilayang pa ako, Wika ng matanda. pero po pa ang paninindigan ko. Marami akong nakitang taong malakas ang katawan, pero pilay ang loob. Parang may tumusok sa dibdib ni Benedicto. Hindi niya alam kung bakit tila siya ang tinutukoy ng mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hubad siya sa harapan ng isang taong walang anumang ari-arian. Akala ko po, Marahang sabi ni Benedicto, ako ang makakatulong sa inyo. Pero, tumawa ng mahina si Crispulo. ang akala ko rin noon, ang lakas ang magliligtas sa akin. Pero hindi pala. Ang pag-unawa ang nagpanatili sa akin. Mula sa gilid, tahimik na pinagmasdan sila ni Bartolome. May pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Ngunit may bahagyang paggalang na rin na sumisibol. Hindi niya inaasahan na ang isang simpleng naglalako ay may ganitong lalim ng pananaw. Hindi po ba kayo napapagod? Tanong ni Benedicto. Napapagod, Sagot ni Crispulo. pero mas napapagod ang pusong walang direksyon. Muling bumalik ang tanong sa isipan ni Benedicto. Ang tanong na pilit niyang tinatakasan. Sa harap ng isang matandang pilay, unti-unting nabubuo ang isang katotohanan. Hindi lahat ng lakas ay nakikita at hindi lahat ng pilay ay kahinaan. Habang unti-unting lumulubog ang araw, may isang binatang natutong umupo at nakinig. At sa tabi niya, may isang matandang may saklay. Hindi man sinasadya, ay nagsimulang magturo ng aral na hindi kailanman mabibili ng kayamanan. Papadilim na sa kalangitan at unti-unting humuhupa ang init ng hapon. Ang araw na kanina'y tila walang katapusan ay dahan-dahang nagpapahinga. Gaya ng dalawang lalaking magkatabi sa gilid ng bangketa. Ang isa'y pagod sa katawan, ang isa naman ay pagod sa loob. Tahimik sa Benedicto, hawak ang bote ng tubig na kanina pa niya inaalok, ngunit ngayon lang tinanggap ni Crispulo. May anak po ba kayo? Biglang tanong ng binata. Marahang binabasag ang katahimikan. Tumango si Crispulo. Meron, isang babae. Ang pangalan niya ay Clarita. Sa pagbanggit ng pangalan, may liwanag na sumilay sa mga mata ng matanda. Isang liwanag na hindi kayang tumbasan ng anumang alahas. Siya ang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. Dagdag nito. Kahit pilay ang paa, hindi pwedeng pilay ang ama. Dahan-dahang ikinwento ni Crispulo ang kanyang nakaraan. Noon, isa siyang karaniwang manggagawa sa pantalan. Malakas ang katawan, puno ng pangarap. Ngunit isang gabi ng malakas na ulan, isang aksidenteng hindi niya inaasahan ang nagpabago ng lahat. Isang maling hakbang, isang bagsak, at ang dating lakas ay napalitan ng saklay. Kasunod noon ang pagkamatay ng kanyang asawa dahil sa sakit. Isang sugat na hindi kailanman tuluyang naghihilom. Maraming beses akong nagalit sa Diyos. Pag-amin niya. Tinatanong ko kung bakit sabay-sabay na kinuha ang lakas at ang taong mahal ko. Tahimik na nakinig si Benedicto. Sa unang pagkakataon, wala siyang gustong isingit na solusyon. Tanging pakikinig lamang. Gaya ng hinihingi sa kanya. Pero dumating ang araw.
Patuloy ni Crispulo. Na nakita kong nakatingin sa akin ang anak ko. Hindi siya humingi ng perpektong ama. Ang gusto lang niya ay ama na hindi sumusuko. Napayuko si Benedicto. Sa loob niya, may unti-unting bumubukas na sugat na matagal na niyang ikinukubli. Ako naman po, mahina niyang simula. May ama nga ako, pero parang wala naman. Nagulat si Crispulo. Tumingin sa kanya. Buhay po ang tatay ko. Paliwanag ni Benedicto. Pero negosyo lang ang alam niyang mahalin. Lumaki po akong meron ng lahat. Pera, bahay, edukasyon, at marami pang iba. Pero walang nagturo sa akin kung papaanong maging masaya. Ngumiti si Crispulo. Hindi dahil masaya ang narinig, kung hindi dahil nauunawaan niya. Iho, Wika niya. ang kakulangan ay hindi nasusukat sa dami ng wala. Minsan, nasusukat ito sa dami ng meron, pero walang saysay. Tumulo ang luha sa gilid ng mga mata ni Benedicto. Isang luhang matagal nang naghintay na pakawalan. Hindi siya umiyak dahil sa hirap, kung hindi dahil sa pagkilalang may bahagi sa kanyang sarili na matagal nang gutom. Sa hindi kalayuan, napatigil sa Salina Buenaventura, isang gurong pauwi mula sa paaralan. Nasaksihan niya ang tagpong iyon. Isang mayaman at isang mahirap na kapwa sugatan. Kapwa naglalantad ng katotohanang bihirang ibunyag ng mundo. Sa gabing iyon, sa ilalim ng papadilim na langit, parehong natutong umamin ng dalawang lalaki. At sa kanilang pag-amin, unti-unting nabubuo ang isang ugnayang hindi binuo ng awa, kung hindi ng pag-unawa. Isang ugnayang magtuturo na ang pinakamalalim na sugat ay ang hindi nakikita ng mata, ngunit kayang pagalingin ng pusong marunong makinig. Hindi kaagad nawala sa isipan ni Benedicto ang mga salitang binitawan ni Crispulo noong gabing iyon. Kahit nang makauwi na siya sa kanilang malawak at tahimik na bahay, dala pa rin niya ang bigat ng mga kwentong kanyang narinig. Mga sugat na hindi nakikita ngunit mas masakit kaysa sa anumang pisikal na pilay. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nahirapan siyang matulog. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa Benedicto sa kalsadang iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya dumating bilang isang mayamang tagapagligtas. Dumating siya bilang isang taong may tanong at merong takot. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng kanyang sariling mundo, magsisimula ang kanyang pagbagsak. Sa opisina, sunod-sunod ang mga problema. Isang malaking negosyo ang nalugi dahil sa maling desisyon na siya mismo ang pumirma. Pumigat ang tingin ng kanyang ama. Malamig at puno ng pagkadismaya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Benedicto ang hindi maging sapat. Hindi bilang anak, kung hindi bilang pinuno, hindi bilang tao. Akala ko ba handa ka na? Malamig na tanong ng kanyang ama. Hindi man ganun kalakas ang sigaw, ngunit mas masakit pa sa galit. Wala siyang naisagot. Lumabas si Benedicto ng gusali na parabang nawalan ng lakas. Ang dati matigas na hakbang ay naging mabigat. Parang bawat yapak ay may kasamang pagdududa. Hindi niya namalayang ang kanyang mga paa ay dinala siya pabalik sa pamilyar na bangketa. Doon sa matandang may saklay. Naroon si Crispulo tulad ng dati. Parehong basket, parehong saklay, parehong katahimikan. Ngunit ngayon, si Benedicto ang tila pilay, hindi ang paa, kung hindi ang loob. Manong, mahina niyang bati. Pwede po ba akong umupo? Ngumiti si Crispulo at tumango. Ang taong marunong umupo ay marunong ding tumayo ulit. Hindi napigilan ni Benedicto ang sarili. Ibinuhos niya ang lahat. Ang takot, ang pagkabigo, ang pakaramdam na wala siyang silbi kapag nawala ang tagumpay. Pakiramdam ko po, nabigo po ako, pag-amin niya. At hindi ko alam kung papaano harapin yun. Tahimik na nakinig si Crispulo. Walang pangaral kaagad, walang sermon,
Nang magsalita siya, simple ngunit mabigat ang bawat salita. Iho, ang pagkabigo ay hindi katapusan. Ito ang salamin. Ipinapakita nito kung sino ka kapag wala ng kapalpakan. Napayo ko si Benedicto. Pero papaano po kung hindi ko gusto ang nakikita ko? Kaya ka nga binigyan ng pagkakataong magbago. Sagot ng matanda. Hindi ka bumagsak para manatili sa lupa. Bumagsak ka para matutong tumayo ng tama. Habang nagsasalita si Crispulo, napansin ni Benedicto ang gasgas sa saklay nito. Mga bakas ng paulit-ulit na pagbagsak at pagtayo. Doon niya naunawaan na ang lakas ay hindi kawalan ng pagkadapa, kung hindi ang patuloy na pagbangon. Sa sandaling iyon, may isang bagay na unti-unting nagbago sa loob ni Benedicto. Hindi niya na hinahanap ang dating tiwala sa sarili na galing sa papuri ng iba. Sa halip, may umuusbong na tahimik na paninindigan. Isang tapang na hindi sumisigaw, ngunit nananatili. Sa gitna ng kanyang pagbagsak, may isang matandang pilay ang nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral. Hindi mo kailangang maging buo kaagad. Minsan, kailangan mo munang mabasag upang malaman kung ano ang tunay na matibay sa'yo. Mula noon, naging bahagi na ng araw na Benedicto ang pagdaan sa bangketa kung saan naglalako si Crispulo. Hindi na siya dumarating sakay ng mamahaling sasakyan. Halos hindi na nga niya kasama si Bartolome palagi. Minsan, naglalakad lamang siya. Tahimik, walang pakitang tao. Tila sinasadya niyang maramdaman ang pagod na dating hindi niya pinapansin. Isang umaga, ladat na niya si Crispulo na hirap sa pagbubuhat ng bangketa. Hindi na siya nag-alok ng pera. Sa halip, marahan niyang iniabot ang basket. "Ako na po, Manong," sabi niya. Tumingin si Crispulo sa kanya. Tila sinusukat ang intensyon. Maya-maya, tumango ito. "Salamat, iho. Ang tunay na tulong ay marunong maghintay ng pahintulot." Magkasabay silang niglakad. Sa bawat hakbang, ikinuwento ni Crispulo kung papaano niyang natutunan ng pasensya. Sa pagpapatuyo ng isda, sa paghihintay ng mga mamimili, at sa pagtanggap na may mga araw na walang benta. "Ang tinapa," wika niya, "hindi minamadali. Kapag pinilit mo, masusunog lamang ito. Ganon rin ang buhay." Napaisip si Benedicto. Ilang beses niyang minadali ang kanyang mga desisyon, ang tagumpay at ang sarili. At ilang beses din siyang nasaktan dahil doon. Habang naglalako sila, may mga taong humihinto hindi dahil sa awa, kung hindi dahil sa ngiti ni Crispulo at sa maayos na pakikitungo ni Benedicto. May isang batandang babae ang pumili at nagsabi, "Ang sarap naman ng tinapa, Crispulo. May kasama ka pala ngayon." Ngumiti ang matanda. "Hindi kasama, kapwa." Sa salitang iyon, may gumalaw sa loob ni Benedicto. Hindi siya tagapagligtas. Isa lamang siyang taong natutong makibahagi. Maya-maya, lumapit sa Salina Buenaventura. "Magandang umaga po," bati niya. "Nakakatuwa pong makita kayong dalawa." "Salamat po. Sadyang marami lang po talaga akong natututunan kay Tatay Crispulo," sabi naman ni Benedicto. Tapat at walang yabang. "Hindi po ba kayo nahihirapan, Manong?" Tanong naman ni Selina kay Crispulo. "Nahihirapan, iha," sagot ng matanda. "Pero masarap ang pagod kapag alam mong may saysay." Sa tanghaling tapat, halos maubos ang laman ng basket. Umupo silang tatlo sa lilim. Inabot ni Benedicto ang huling peraso ng tinapa kay Crispulo. "Kayo po ang mauna," sabi niya. Umiling ang matanda. "Hatiin natin." Sa simpleng kilos na yon, naunawaan ni Benedicto ang tunay na kahulugan ng pagbabahagi. Hindi ito patungkol sa dami ng ibinibigay, kung hindi sa puso kung papaano itong ibinibigay.
Doon ay sabay silang kumain. Maya-maya ay nagsalita si Crispulo. Alam mo, iho, Wika ni Crispulo. ang tinapa, nauubos. Pero ang aral, kapag ibinahagi, mas lalong lumalago at dumadami. Sa araw na yon, umuwi si Benedicto na walang dalang pera, walang dalang titulo, ngunit may baong pananaw na unti-unting humuhubog sa kanyang pagkatao. Natutunan niyang ang dangal ng paggawa ay hindi nasusukat sa laki ng kita, kung hindi sa lalim ng respeto sa sarili at sa kapwa. At sa tabi ng bangketa, sa usok ng tinapa at init ng araw, may isang binatang natutong mabuhay. Hindi bilang mayaman, kung hindi bilang isang tao. Dumating ang araw na hindi na muling nakita pa si Crispulo sa bangketang kanyang kinalalagyan. Walang basket ng tinapa, walang tunog ng saklay na tumatama sa semento, at walang mahinang tinig na tumatawag sa mga dumaraan. Ilang umaga ring napadaan si Benedicto roon, umaasang masisilayan ng pamilyar na anyo ng matanda. Ngunit tanging katahimikan ang sumasalubong sa kanya. Isang hapon, sinalubong siya ni Selina sa lugar na yon. May lungkot sa kanyang mga mata. Hinahanap mo ba si Tatay Crispulo? Tanong nito. Tumango si Benedicto. May kaba sa dibdib. Nagkasakit siya. Maraang sabi ni Selina. Humina na ang katawan niya. Dahil doon, dinala siya ng anak niya sa probinsya. Parang may biglang nawala sa loob ni Benedicto. Hindi siya nakapaghanda sa pamamaalam. Ngunit sa halip na panghihinayang, may pasasalamat ang unti-unting umusbong sa kanyang puso. Alam niyang ang mga aral na iniwan ng matanda ay hindi kailanman mawawala. Makalipas ang ilang linggo, gumawa si Benedicto ng desisyong ikinagulat ng marami. Hindi niya tinalikuran ng negosyo, ngunit binago niya ang direksyon nito. Naglaan siya ng puhunan para sa mga maliliit na naglalako. Mga taong tulad ni Crispulo, hindi bilang limos, kung hindi bilang tiwala. Tinuruan niya silang magnegosyo ng marangal. Pinakinggan ang kanilang kwento at tinrato bilang kapwa, hindi bilang proyekto. Isang araw, dumating ang isang liham. Sulat kamay. Simple at pamilyar ang sulat. Galing ito kay Clarita Balagtas. Maraming salamat po sa kabutihang ipinakita niyo sa aking ama. Madalas po niyang ikiwento ang binatang natutong makinig. Pumanaw na po siya ng payapa. May ngiti at may paniniwalang mayroon siyang naipasang aral sa inyo. Hindi napigilan ni Benedicto ang pagluha. Ngunit ito'y hindi luha ng sakit, kung hindi luha ng pag-unawa. Sa wakas, naunawaan niya ang kabuuan ng aral na matagal nang itinuro sa kanya ng matanda. Bumalik siya sa bangketa, umupo sa parehong lugar kung saan siya unang natutong makinig. Sa isip niya, naroon pa rin si Crispulo. Nakangiti, may saklay, at may dalang tinapang higit pa sa pagkain. Tinapang may lasa ng buhay. Manong, bulong niya. Akala ko, ako ang tutulong sa inyo. At sa hangin, tila may sagot na dumating. Mahina ngunit malinaw. Lahat tayo'y may pagkakataong tumulong. Ang tanong, handa ka bang matuto? Tumayo si Benedicto. Tuwid ang tindig. Payapa ang loob. Hindi niya na sinusukat ang sarili batay sa laki ng kanyang ari-arian, kung hindi sa lalim ng kanyang pag-unawa at sa lawak ng kanyang malasakit. Sa mundong mabilis magnakaw ng lakas, kayamanan at panahon, may isang bagay na hindi kailanman mawawala. Ito ay ang aral na ibinibigay ng pusong marunong magpakatotoo. At sa kwento ng isang matandang pilay at isang binatang mayaman, napatunayan na minsan, ang akala mong tutulungan mo ay siya pa palang magbibigay sa iyo ng kayamanang hindi mananakaw ng panahon. Ang kwento ni Crispulo Balagtas at Benedicto Castillo ay paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng pera, lakas ng katawan,
oposisyon sa lipunan. Minsan, ang mga taong inakala nating mahina, kawawa o nangangailangan ng tulong, ay sila pa palang may pinakamalalim na karunungan sa buhay. Itinuturo ng kwento na ang pagtulong ay hindi laging pagbibigay. May mga pagkakataong ang pinakamahalagang tulong ay ang pakikinig, pag-unawa, at paggalang sa dignidad ng kapwa. Hindi kailangang iligtas ang iba para masabing mabuti ka. Sapat nang tratuin sila bilang kapantay. Ipinapaalala rin ng kwento na lahat ng tao ay may pilay, may pisikal, may emosyonal, at may espiritual. Ngunit ang pagiging pilay ay hindi hadlang upang maging buo ang pagkatao. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa paninindigan, pagtitiyaga, at kakayahang bumangon sa kabila ng sakit. Higit sa lahat, tinuturo ng kwento na ang aral na ibinibigay ng isang mabuting puso ay mas tumatagal kaysa sa anumang kayamanang material. Ang pera ay nauubos, ang lakas ay humihina, ngunit ang kabutihang naipapasa ay patuloy na nabubuhay sa mga taong handang matuto. Minsan, ang akala mong tutulungan mo ay siya pa palang magtuturo sa iyo kung papaanong mabuhay ng may saysay. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.